ating pong mga kapatid sa lupa ay naghahanda rin po. At iniwan ko sila na mayroon pang mag-meeting. Ang announcement naman nila ay 6:30. 6:30 rin ang announcement nila at 6:30 rin ay papaalis na sila. Para po tayo magkita dito sa lupa. Ito po'y isang makasaysayang pangyayari tuwing sa atin. Amen? Alright, ang ibon po sa bago sa Book of Jude. The Book of Jude. The Book of Jude, chapter 23. Jude, chapter 23. Nakita na po ninyo? Say amen. Amen po. Okay, maraming chapter yan, no? The Book of Jude, at verse number 17 to number 25. Jude, chapter 17 and verse 25. Now, kagaya po ng ating nag-usapang kanina umaga, there's no question that the world is in perilous times. Amen? Walang tanong to. Walang problema. Tunay na ang sanlibutan ay nakahilig sa masama at tayo po'y nasa panahon na mapanganib. Amen? Ito po'y sinabi na ng Panginoon po sa atin. Ha? Alright? Kaya po sa mga churches, sa mga Christian churches, talaga ang mga pinag-uusapan, paksa, sa mga discussion at maging sa mga mensahe ay patungkol po talaga sa huling kapanahunan. No? Ito may base sa mga nagaganap sa ating paligid at sa mga balita at sa mga nagaganap maging sa ating pong bansa. Okay? Kaya talagang yun ang naging gusto natin kanina umaga at ibig ko po na tayo po ibase po natin ang ating lahat ng ginagawa sa ganitong kaganapan. Okay? Kaya yes, yun tayo po pinag-uusapan. At may mga tao nga, ang iba ay nabagit kumisan sa inyo ay nag-build ng bunkers. At ang iba ay talagang nag-iipon ng pagkain. Okay, at ewan ko ba, may mga member kaya tayo na nahikayat, no? Nag-iimpok na sila ng mga groceries at na pwedeng i-imbak sa loob ng 5 taon. Amen? Narinig mo? Totoo yan. Inaalam nila. Anong pagkain bang pwedeng i-stock na hindi mapapanis o mag-expire? Okay, ang ibig sabihin ay naghihintay po sila sa delubyo na darating. Amen? Ang ibang mga simbahan naman ay gusto nila ay mag-unite, magsama-sama na lang, together. Okay? But of course, ang iba naman ay binabaliwala. Sa parang iba ay clueless. Walang alam sa nangyayari. Ang iba, natakot sila, nabalisa sila, at ang iba naman ay nagkaproject na ang lahat daw naman nito ay babalik pa rin sa normal. Alright? Sana nga. Palirin ulit? Amen? Kaya nga, ano ba ang malaga? Maghantay tayo? Mag-stop tayo ng pagkain? Yun ba ang kailangan? Magsama-sama ang mga churches? Yun ba? Yung naniniwala doon. Sabagat hindi tayo pwedeng isama sa mga Pentecostal. Mag-argumento lang tayo. At hindi rin tayo pwedeng isama sa mga Protestante. O questionin ko, bakit kami krusipiho? Kaya ano yun sila? So, mahalagang pag-usapan natin na yung how. Paano tayo mamumuhay sa ganitong kapanahonan? How to live in perilous times. Alright? Ito yung ating paksa. Okay? Sapagkat ang ating Bible, nagbigay naman talaga ng clear
instructions on how to live in perilous times. At sa ganoon, ay matagpuan tayo ng ating Panginoon na talagang handa at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. How to live in perilous times. Tayo po tumayo lahat at tayo po mag-pray. Okay, hilingin ko yung isang tatay natin. Okay, Brother Philip, ipag-pray mo yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, dyan. Mga Diyos na nasa langit, malapit sa inyo sa oras na ito upang pakinig ng inyong salita na kailangan namin sa panahon nito, Panginoon. Lalapit po namin sa inyo ang aming pastor. Susin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang malaya po ng may bahagi sa amin, Panginoon, mga bagay na kailangan matutunan at mapaghandaan, Panginoon. Lalapit po namin sa inyo ang mga puso, bigyan po kami ng unawaan, papabaang loob na kailangan namin sa oras na ito. Kaya ang dalangin sa kanan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sabi nga ni San Cristo, kapag kanyang pinag-aaralan at ipinangangaral yung tungkol sa 4 horsemen of the apocalypse, ay para bang kanyang narinig yung mga yabak ng kabayo na kaparating. Okay? Now, ganun din, kung tayo po'y mag-oobserba at maging bukas ang ating mga mata, yung ating isip, base sa sinasabi ng Bible, ay talagang doon patungo ang lahat. Amen? Wala tayong magagawa. Alright, kanina natin. So bakit talagang sinabi ng ating Panginoon, ang lahat ng ito'y kailangan maganap. Kaya magagawa ko na. Ano ito? Amen? No, hindi naman nakakulugan na maghintay na lang tayo. Alright, tapos atin alamin how to live in perilous times. As a Christian, nakakaunawa. Alright? Pagkaliniwalan tayo ay steward lahat ng ating Panginoon Kristo. The book of Jude, sa book of Jude, nagbigay po ito ng clear instruction. Anong ating gagawin? Paano tayo mamumuhay as a Christian? Okay, sa ganitong klase ng kapanahunan. Jude, verse 21. Sinustunin po ako. Jude 21. Ready? Basa. Keep yourselves in the love of God. So number 1, how to live. And number 1, keep yourselves. Keep yourselves in what? Pagkalakas? Yes, ingatan mo ang iyong sarili. Arinig? Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Arinig siya ba? Amen? Remember sa Matthew chapter 24? Okay? Sa bunga ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay what? Manlalamig. Nakita mo? Manlalamig. Okay? O maging yung pag-ibig ng Kristiyano sa Diyos, apektado. Maging yung pag-ibig ng Kristiyano sa church, apektado. Okay? Kaya pangunahin sa lahat, no? Na ating natandaan, how to live in Palestine ay what? Pakadalas? Yes. Manatili ka. Ingatan mo ang sarili mo. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Alright? Okay? Keeping yourself in the love of God takes great care. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kailangan ito yung talagang pag-iingat, pagbabantay. Ito po yung katulad ng pag-iingat mo sa pagsasama mo ng iyong asawa. Alam ko din? Amen. You must dedicate your time, yourself, in the Lord's fellowship. Sabagat maraming mga pangyayari na ilalayo ka sa gawain ng Diyos. Maliwanag ba? Maraming pangyayari na ilalayo ka sa ministry mo. Maliwanag ba? Oh. Okay. Serve God by choice, not by chance. Sabi ko, serve God by what? Choice, not by chance. Talagang sasadyain mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay? Narito ka sa church, hindi sa bagat may pagkakataon mo. Talagang sinadya mong narito ka. Maliwanag ba?
Alright, kasama ka ng sorbiling kahapon, bakit napunta ka? Sa mga pulang, ano, talagang sinadya mo. Serve God by choice, not by chance. Keep yourself in the love of God. Alright? Okay? You must devote yourself to the Lord and His design. Okay ba sa devote yourself sa Panginoon at sa Kanyang mga minanasa. Maliwanag ba? Ano sa naman sabihin? Ano sabihin nun? Obey Him. Obey Him. Serve Him. Be faithful to Him. Look for Him in every aspect of your life. Sa lahat ng bagay, i-consider mo ang Panginoon. Amen? Sa pag-ibig, sa pagkatrabaho, sa mga pangarap sa buhay, sa mga plano mo. Alright? Okay, look for Him. Alright, and you said, in all thy ways, acknowledge Him. Anong kanyang pangako? Pag hinagalis mo sa labang dalaga mo, and He said what? You see, He shall direct thy path. God's promise yun. Para huwag kang man na hindi ka naliligaw, hindi ka nalito, hindi ka na scam. Okay? In all thy way, acknowledge God. At ang kanyang pangako, itutulong niya sa iyo yung tama na landas na tatahakin mo. Anong kailangan? Keep yourself in the love of God. You see? Now, let me remind you, Christian, nagtanungin ng mga apostol ang ating Panginoon Kristo, okay? Anong tanda ng iyong pagparito? Paano mo namin masasabi na ito na yung wakas, ito na yung uling sandali? Anong tanda? What is the sign? Ng katapusan ng mundo. Anong sagot ng Panginoon? Matthew 24? Sundin po ako. Matthew 24? Okay. Verse number 3. Andiyan kayo, Matthew 24, verse number 3. Tingnan niyo yung tanong ng Panginoon. Tanong na mga apostol. And as He sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto Him privately, saying, pakalakas, tell us, when shall these things be? Unang tanong, kailan ito magaganap? Ano yung pangalawang tanong? Anong tanda ng iyong pagparito? Ano yung pangatlong tanong? And the end of the world. Tatlo yung question. Tapos po, ano yung unang question? When shall these things be? Pangalawang tanong, pakalakas? Yes, ng sign. Ng pagdating, tatlong tanong. Yung katapusan ng mundo. Ano sila? Now, huwag mo basahin yung susunod. Ikaw sagutin mo. Ano ang sasagot ng Lord? Kung wala yung verse 4 hanggang pababa, marami kang idea, sariling opinion. But notice verse number 4, ano sagot ng Lord? Aplauso na. Anong sagot ng Lord? Kita mo? Take heed that no man what? Kita mo? Now, ano ibig sabihin? Sa tatlong tanong, isa lang ang sagot ng Lord. Mag-ingat ka, huwag kang madaya. Amen. Ano sabihin? Isa sa maraming kaganapan bago siya dumating iswa, maraming mandaraya. Even the very elect, madadaya pa. Ano yun? Ito yung binanggit ng Lord 2,000 years ago. Sa palagay nyo, hindi ito nag-e-effect ngayon? Like yung sinasabi ko sa be wise. Huwag kang mapaniwalain sa lahat mong nababalita, nababasa, at nabapakinggan. Paano niyo siya? Read the book. Okay? The book. Read your Bible. Ano yun? And then, maging Bible Christian ka talaga. May alam ka. Okay? Ano siya? Amen? Amen? Pag isa sa dahilan ng pandarayiswa, idayo ka. Isa sa purpose ng pandarayiswa, idayo ka sa Panginoon. Ipalamin? Ilayo ka sa katotohanan. Ilayo ka sa gawain ng Diyos. Alright? Kaya anong bilin ng Lord? Number 1, keep, pakilakas,
paano ka maghahanda? Paano ka mamumuhay sa ganitong panahon? Keep yourself in the love of God. Okay? Amen? Devote yourself to the Lord and His design. Devote yourself to the Lord and His will. Obey Him, serve Him, be faithful to Him, look for Him in every aspect of your life. And we said, then sulitin mo ito, okay? Love what He loves. Okay? Pakalakas, love, ibigin mo yung kanyang iniibig, the church. Tama ba ako? Tama ba ako? Ibigin mo yung kanyang iniibig. Ano yun? The church. Ibinigay niya yung kanyang sarili dito. Ephesians 5:25. Ano yung pangalawa? Hate what He hates. Di ba namin? Remember the book of Romans chapter 12? After the Bible, abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Amen kasi? Kabuotan mo ang masama. At umanib ka sa mabuti. Amen? And then sumunod. Be where He wants you to be. Doon ka sa gusto niya na doon ka. Ano ba din? Huwag kang kung saan ka nagpupunta. Liwanag ba? Amen? Manatili ka sa lugar na ibig niya para sa iyo. Ano sa mga? Pakalakas, do what He wants you to do. Nakikinig ka sa akin? Ano sa Tagalog yun? Gawin mo ang pinagagawa niya sa iyo. Ginagawa mo ba? Alright? Keep yourself in the love of God. At sa ganung paraan, ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi ka mapapalayo sa kalooban ng Panginoon. Ha? Keep yourself in the love of God. Alright? Okay, secondly, notice verse number 20. Jude 20. Tayo nga po lahat. But ye beloved, pakalakas, build up yourselves on your most holy faith. So secondly, how to live in perilous times. Number 2, build up your faith. Ngunit kayo, mga minamahal, pakalakas nga, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Alright? Build up your faith. Alright? Stay in the Word of God and live by the Word of God. Ano siya? Amen? Now, okay, if you remember yourself, ano po? Ang tao na natural ay patay sa kasalanan. Amen? Patay yung kanyang spirit. Wala siyang faith. Di ba namin? Di ba namin? Amen? Nang nagkaroon ng tayo ng pananampalataya nung ating marinig ang kanyang salita. Amen. Amen siya? Amen? Nakapakinig tayo ng salita niya? Amen? Tinanggap natin. At yung faith na yun, na talaga ay kaloob ng Diyos sa atin. Di ba namin? Amen? Again, ha? Alright. Hindi natin kayang mag-create ng sarili nating faith. Yung poso ng tubig, nakikinig ba kayo? Yung poso ng tubig na buong na bomba mo, wala. Pag binuhusan mo ng tubig, magkakaroon. Mabombahin mo lang, tama? Kasi may tubig sa ilalim, sinundo mo na ng tubig. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pero tayo, nung wala pa tayo sa ano mang bomba, wala na ba sa atin? Sapagat tayo dead in sin. Di ba namigay siya? Amen mo, bakit nagkaroon tayo ng faith? Gipok din yung faith. Binigyan tayo. Nung ating marinig ang kanyang mga salita. Amen? Amen? Listen mo yun. Okay. So, yung hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng pananampalataya kung bakit nabuhay tayo spiritually. Amen. Sa sarili ko, wala tayong magagawa. Kaya nga, ang sabi sa iyo, by grace, unmerited. Ano sila?
matibay para ko nasa inyo. Yung wala sa'yo, hindi mo kaya ibinigay sa'yo. Pero yung kaya mong gawin, ikaw ang gagawa. Nakikinig kayo? Amen? Amen? So ngayon, sa pag-tayo niya sa Pilipinas time, anong kailangan? Kailangan natin ng strong faith. Amen? Kailangan mo. Okay? To live in Pilipinas time, kailangan natin ng strong faith. Matibay. Pero yung pagtibay ng pananampalataya, sino gagawa? Ikaw. Nagbigay na sa'yo, palaguin mo ngayon. Patibayin mo ngayon. Pareho nung lesson ko rin ng umaga. Anong sa rin lesson ko rin ng umaga? Ha? Philippians chapter ano sabi doon? Work out your own salvation. Amen? Saved ka na by grace through faith, pero para tumibay ka, work out. Ikaw mag-work out mo. Nasa iyo. Amen? 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 Kaya ang paglago ay hindi automatic. Amen? Ang paglago ay swak intentional. Sinadya mong lumako, pinili mong lumako, ganun din. Sa ganitong kalaseng kapanuhunan, anong natin kailangan? Okay, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Huwag kang maligaw. Ha? Huwag mong hayaan manubaybay ka. Huwag mong hayaan ilayo ka ng sino man sa Panginoon. Okay? Amen, Christian? Amen? Huwag mong hayaan na may mamagitan sa Panginoon. Huwag mong hayaan na magkaroon ng pagitan sa iyo at sa Diyos. Huwag mong hayaan. Keep yourself in the love of God. And second is what? Pagkatapos, build up your what? Yes, build up your faith. Alright? Patibayin mo ang iyong pananampalataya. Stay in the Word of God and live by the Word of God. Alright? Build up your faith. By what? Maintaining a steady diet of the Word of God every day. Amen siya? Amen? Kailangan mo nito. Alright? Okay. Look for God to speak to you habang binabasa mo ang kanyang salita. Amen? And take time in prayer and meditation of the Word of God. Amen siya? At sa tuwing ng bukas ang Calvary, may panambang dito, huwag kang mawawala. Maging regular ka na. Liwanag ba? Maging regular ka na. Maging matapat ka na. Be faithful sa church ng Lord. Kailangan mo to. Amen? Higit mo kailangan ito kaysa ikaw may kailangan din. Higit mo itong kailangan. Kaysa ito may kailangan sa iyo. Ano ba sa atin? Habang tinuturo ang Bible, habang ipinipreach, makinig ka mabuti. Maliwanag ka, be attentive. Ano ka kinig kayo? Be attentive and be humble as you listen. Okay? Be humble as you listen. Huwag mo sabihin, alam ko na yan. Huwag mo sabihin, hindi para sa akin yan. Okay? Huwag mo sabihin, exaggerated naman. Be humble as you listen. Okay, hindi ko salita ko ng Panginoon. Be humble as you listen. Okay? Amen? Slow to speak, slow to wrath. Huwag ka agad nagagalit kapag ka natatamaan ka. Bagus magpasalamat ka na kinakausap ka pa. Alright? Build up your faith. Amen? Amen? Build up your faith. Then say amen. Hindi sapagat sinabi ko, kundi kailangan mo. Kailangan mo. Okay? Magkaroon ka ng involvement, participation habang ipinipreach sa Word of God. Ipakita mo sa Lord na tinatanggap mo ang salita ng Diyos na kailangan mo. Build up your faith. Because Bible preaching offer reproof and instruction.
In 2 Timothy 3:16, all scriptures are given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. Amen? Amen? Upang yung tao, di ba, ay maging ganap, tinuruan ng Diyos. Okay, dito tayo tinuturuan ng Diyos. Di ba? Sa Bible eh. Okay. Keep yourself and build up your faith. Okay? Walk by faith. Nakikita ba kayo? Okay, pakabasa nga. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihin ng Diyos. Okay, amen? Amen? Alright, now, ano sabi ng Old Polish version? All scriptures are given by the inspiration. Okay? Nung tinagalog, sala. Tama ba ako? Nung tinagalog, sala. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan, yung na-problema yun. Ang ibig sabihin, merong parting kinasihan, merong hindi. Tama? Ang tamang Tagalog is what? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Inspired. So, sapagat lahat na nasa Bible ay inspired, ito ay what? Mapapakinabangan sa pagtuturo, pakilakas, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Alright? Build up your faith. Walk by faith in the light of God's Word. Okay? Walk by faith in the light of God's Word rather than by sight or by feelings. Gusto kong kunin niyo po ito. Amen? At kung maaari lang, isunod mo sa Bible mo at isunod mo yung Tagalog, yung Tagalogin mo sa ilalim. Sa pagkatuloy simple, di ba? Okay, lumakad ka sa pananampalataya ayon sa liwanag na ibinigay sa iyo ng salita ng Diyos sa halip na sa paningin at sa iyong emotion. Alin mo ba? Amen? Amen? Psalms 119, 105, ano sabi ng Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen? Sabi ng Bible, so umiibig sa kanyang salita. Nakikita ba kayo? So umiibig sa salita ng Diyos, nothing shall offend them. Amen? Walang makapagtitisod sa kanila. So umiibig ng kanyang mga salita. Alright? So walk by faith in the light of God's Word. Okay? Huwag kang lumakad sa iyong nakikita lamang o sa nadarama mo. Kundi kung ano ang sinabi ng mga salita ng Diyos. Listen, yes, we need strong faith. Amen, Kisha? We need strong faith in perilous times. At ang strong faith ay bunga ng galit salita ng Diyos, bunga ng panalangin, at bunga ng what? Church service. Amen, Kisha? Amen? Walk by faith. Amen? In the light of God's Word, hindi sa pagitan ng palingin o ng damdamin. Idagdag ko rin. Walk by faith in the light of God's Word rather than by sight, by feelings. Ano yung pwede mo idagdag dyan? Rather than what? Facebook. Amen. Tama ba ako? Rather than what? Ulitin ko sa inyo. Okay. Siguro 2% na sa Facebook ang totoo. Amen, Christian? Okay. Okay, ano sabi ng Lord? Anong sign na kayo pa rito? Be not deceived. Amen, huwag kayo pa tayo. Baka totoo lang sa Facebook yung pag may service tayo, baka tayong word dito sa Facebook. Amen, Christian? Are you with me? Amen? Alam nila ba ngayon? Members, huwag kayong mapaniwalain. Hindi lahat ng mabalita mo, nakita mo ay totoo. Okay. Build up your faith. Keep yourself in the love of God.
Pangatlo po, pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Ang manalangin kayo sa Espiritu Santo. Ha? Okay, Jude 20. Andiyan kayo? Sabay-sabay po tayo, ha? But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Okay? You see, ito po isa sa napakahalagang sangka. Paano natin magagawang makapamuhay pa bilang Kristiyano sa gitna ng panahon ito na talagang magbangay, sa gitna ng mga huling kapanahunan. Ito yung isang kailangan. Praying in the Holy Ghost. Alright? Now, okay, be careful, ha? Okay, hindi po ibig sabihin ito, no? Itong pray in the Holy Ghost, ito po'y ini-interpret ng mga JIL at ng mga Pentecostal na ito daw yung pray speaking in tongues. Okay, again, minsan, this is not some special unknown prayer language, yung parang hindi po. Alright. Now, ano ibig sabihin, nung sinabi nitong si Jude na praying in the Holy Ghost, ano ibig sabihin? Okay, it means what? It means, okay, ito po yung prayer that is spirit-filled. Ano ibig sabihin ng prayer in the Holy Ghost? Prayer that is what? Yes, ito may panalangin na puspos ng banal na Espiritu. Alright, palakas. Ano sabihin nun? This what? Prayer that is what? Spirit-filled. And what? Spirit-led. Liwanag sa atin, ha? Yun ang ibig sabihin niya. Alright? In Acts 4:31, hindi ba sila may nananangin ng sama-sama? Amen? At silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. Amen, Krista? Amen? And then, Romans 8:26-27. Anong sabi ng Romans 8:26-27? Alright, tayo, bagamat Kristiyano na, may mga pagkakataon na hindi natin alam kung anong ating ipag-pray. Tama ba ako? Tama ba? May maraming pagkakataon na hindi natin talaga alam kung anong ating ipapanalangin. Ipalangin? Kaya madalas talaga ang prayer mo ay paulit-ulit na lang. Nakikinig ba kayo sa akin? Ha? Madalas ang prayer mo ay talagang walang direksyon. Kung ano na lamang ang masabi mo. Now, ang prayer, okay? Ang prayer, ito, is what? Ito po yung spirit-led. Pakibasa. Sakas. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ano kahinaan yun? Hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Tama yun? Sabi ng Bible eh. Amen? Alright. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga ibig na hindi na rin maisaysay sa pananalita. Alright? Now, 27. Meron ba? Pakilabas. At ang nakasisiyasat ng mga puso nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Kita nyo? Ang tunay na prayer na kanais-nais, katanggap-tanggap ay prayer ng isang filled ng Holy Spirit at may patnubay ng Holy Spirit. Ayaw na sa Diyos yan. Amen? Kaya nga, as you pray, oh God, Holy Spirit, guide me. Ituro mo sa akin ano yung aking sasabihin. Batid mo yung kailangan ko ng aking pamilya at ng aking church. Amen, Christian? Batid mo, Lord, may karamdaman yung aming isang pastor, si Pastor Wilson Tosquino. Meron siyang problema, meron siyang karamdaman. O sabi ng iba, hindi daw 3 to 6 months ang galing, but Lord, I pray, huwag mong paabutin ng isang buwan. Ay, nakikinig ka sa akin? Pagalingin mo siya kaagad. Tinawagan mo kanina tanghali. Ba't, kumusta? Nakapag-preach ka ba? Nakapag-preach naman po ako.
Meron naman talagang ibang hindi ko ma-pronounce ng maayos. Sabi ko, ano yun? Yung Chinese. Talagang mahirap ng lahat. Kung mamaya, may pili ka mamaya, paano? Mamaya lang po, teaching na lang yun. Yung mga bata, yung mga kusina. Basta nag-pray kami sa'yo. Nag-pray kami sa'yo. So, pray in the Holy Ghost. Alright? Okay. Ano yung pray in the Holy Ghost? It is what? Spirit-filled. Ano yung pangalawa? Spirit-led. Pangatlo, humble. Okay, some it is a prayer that is humble, earnest, fervent, effectual, godly, powerful. Amen? Powerful. Ito po'y talaga nakikipusa. Dumadaing. Amen? Sincere. Alright? Nakikiusap. Ano ba? Ito po'y clean. Malinis. Nakikinig kayo? Clean. Sabagat sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung nagtatangi ako ng kasalanan, mag-iingat ako, mag-aalaga ako ng kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng aking Diyos. Pray in the Holy Ghost. Okay. Alright. Bago tayo hihingi ng anuman, 1 John 1:9, nakikinig ka sa akin? Amen? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us in all our unrighteousness. And reason, sa ganitong kapanahonan, ito ang kailangan ng Kristiyano. Ito ang kailangan ng Calvary Bible Baptist Church. Keep yourselves in the love of God, build up your faith, and pray in what? Pray in the Holy Ghost. Amen? Can you imagine, Christian, kung may kapitbahay ka ng saved, makalit mayaman siya, tinumo siya. Tingin mo masaya, may iwan yan. Amen? May iwan yan. Tiwala sa kanyang religion. Amen? Di na wala ng totoo eh. Masaya, may dalawang palaspas. Amen? Nakabukod, nakatali yung pasta sa ulo. Pag nabang ka, tagdalo ko naman dyan. Kasama mo palaspas. Kung di ba, alam niya. Pag-uwi niya, tatalik na sa bintana, di ba? Para kung kumikit na ito, tama na kita. Diba? Alam mo, ang palaspas, ang suman yun eh. Amen? Palaspas kami. Nakaunawa tayo. Amen? Kung hindi na nakaunawa, baka tayo may palaspas pa rin. Number 4, 1 John 3:3. Keep yourself pure. Right? Keep yourself pure. Pray in the Holy Ghost and keep yourself pure. Alright? Kasi naman ang pili. Kapag nag-rapture, wala na yung mga nagpipray. Amen? Wala na nagpipray para sa kaayusan ng bansa. Wala na nagpipray para sa salvation ng mga tao niya. Okay? Wala na sila. Hanapin ka ng mga mahal sa buhay, hanapin ka ng mga kaibigan mo, hindi ka na makikita. Tinatawagan, parang, please na imagine. Pag habang mag-iring yung phone mo, huwag mo lang daling doon. Pag umiiwan mo na rin yan. Pag-presyo yun eh. Amen. Amen? Amen? Naisip mo yun? Amen? Okay, ini-ay mo na yan. Imagine. Tatawagan ko ng marami. Di ba? So keep yourself pure. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, at habang tayo ay nasa gitna ng mundo ito na talagang mapangalit. Keep yourself pure. Now, 1 John 3 and number 3.
1 John 3 and number 3. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. 1 John 3, number 3, ready? And every man that this hope, ano yung hope na yun? The blessed hope. Ano yung hope na yun? Okay, Titus 2, the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Huh? Okay, so kaya nga, every man that has this hope, okay, the coming question, in Him purifieth himself even as he is pure. Ang sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman ni Kristong malinis. Amen? No? Ano yung tinuturo sa atin? How to live sa gitna ng Philistine? Keep yourself from what? Alright, manatili kang malinis. Amen, siya? Manatiling malinis at manatiling malinis at maglinis ka ng sarili mo upang ikaw ay laging malinis. Alright? No, kasi ano din, isa sa napakalaking problema, no, na magaganap, mangyayari talaga sa maraming Kristiyano is what? They get sucked into the world, no, of sin. Okay, I mean, pag hindi tayo mag-iingat, pareho tayong mahihigop at mai-influensyahan ng mundo nito. Ano ba ito? Amen, isa? Amen? Kung ang mundo ay materialistic, madumi, magkakaganon tayo kung hindi tayo mag-iingat. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Kung hindi tayo magbabantay. Alright? Pag magkakaroon tayo ng biblical principle to keep ourselves pure in the sight of God. Kasi, at sa umpisa talaga, sa sobrang exposure sa kasalanan, sa movie, sa mga kabarkada, kaibigan, ano nangyayari? Tatabihan tayo, yung mga talagang masamang bagay, makasalanan, parang magiging normal na lamang sa'yo. Right. Hanggang hindi ka na nababagatan. Pag wala sa'yo, kung nakita mong gumagawa sila ng masama sa tabi-tabi mo. Okay. Anong sabi sa atin ng Romans 12:9? Romans 12:9, amor. Kapuotan mo ang masama at umanib ka sa mabuti. Amen? Pagkasa nga ng malakas, abhor that which is evil. Ano sa Tagalog yun? Kapuotan mo yung masama. And then what? Umanib ka sa mabuti. Amen? So, samahan mo yung mabuti ang ginagawa. Amen? Doon ka umanib, doon ka sumama. Alright? Kung taka naman, barkada mo yan, kaibigan mo yan, kamag-anak mo, pero masama ang ginagawa niya, huwag mong kampihan yan. Kahit kamag-anak mo ba yun, kung masama ka, kakampihan mo ba? Ang turo ng word is, ng Bible is what? Clean. Clean. To that is what? Good. And yung evil, ano dapat? Abhor. Kaputan mo. Keep yourself pure. Amen? Sapagkat meron tayong pag-asang hinihintay. Ano yun? The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Naghihintay tayo sa Kanya. Darating siya. Hindi siya magtatagal. Alright? Okay. In 2 Chronicles 16, and verse number 9, okay? You see? Yes, lahat tayo, kailangan natin ng strength, no? Kailangan natin ng lakas in previous times, alright? Okay, yung strength na galing sa Diyos ay available sa ating pare-pareho. Handang magbigay Diyos ng kalakasan. Liwanag na? Kalakasan, tagumpay sa atin. But listen, keep yourself what? Keep yourself what? Lakas. Keep yourself what? Pure. Okay? Malinis. Now, 2 Chronicles 16, verse number 9. 2 Chronicles 16, verse number 9. Kailangan po. Pakiainin nga kung nakita na po ninyo.
69? Alright, nakita na? Okay. Alright, pareho sa Tagalog. Sa Tagalog, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon, magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Now, sa King James, ano sa King James? For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole world to show Himself what? Strong in the behalf of them whose heart is what? Perfect toward Him. Kita mo? Amen? I'm just saying, handang magbigay ng lakas, tagumpay. Pero sino nabigyan ng kalakasan? Yung may mga puso pa, sakdal. Kaya upang maging malakas, matagumpay, sa gitna ng perilous times, ano kailangan? Keep yourself what? Pure. Alright? Keep yourself pure. Maging malinis tayo. Maging malinis tayo. Ano gusto? Amen? Yung ating puso, mahalagang lagi makita na sa Kanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay, walang panlalamig. Amen? Lagi naroon yung init ng walang pag-ibig at hindi rin lukewarm. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kahapon, naaral ako nakita mo. Okay, talaga palang the Lord despise yung servisyo, sakripisyo ng Ephesian Church. Ang dahilan, because they left their first love. Nakita ko rin ulit, binili ko, ganun din pala. Okay, dinispad nila Lord yung servisyo ng Laodicean Church. Ang dahilan ay sapagkat they are what? They are lukewarm. Talaga, ang gusto pala ng Lord na makita sa atin, kaya yes, kung nagpapagal ka, nagsasakripisyo ka, okay, maganda. Pero higit na yung inuunang makita is what? Meron ka, yung init ng yung first love, naroon pa rin. Di ba rin? At hindi ka lukewarm sa Kanya. Keep yourself pure. Amen, Christian? Amen? Isang bahagi naman, di ba? Kung bakit nanlalamig ka bisa kasi hindi ka malinis eh. Kaliwanag ka? May karumihan. Pero hindi problema, magagawang malinis. Ano kailangan lang? Confess. 1 John 1:9. Keep yourself pure. And then number 5, Philippians 4:4. Philippians 4:4. Philippians 4:4. Alright, tayo po lahat. Philippians 4:4. Ready? Philippians 4:4. Ready? Basa. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. So ika-apat, rejoice in the Lord. Simple. Tama? Tama? Maggalak ka sa Panginoon. Amen, isa? Ano sabi ng Biblia? The joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Kaya nga, how to live in perilous time. Isang napakalaking bagay is what? Maggalak ka sa Panginoon. Okay? Alright. Be careful. The very center and source ng iyong joy is what? Ang Panginoon. Hindi yung mga bagay na material. Maliwanag ba sa atin? Hindi yung mga bagay na material. Hindi kung anong meron ka. Kundi ang sentro ng iyong joy ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen, Christian? Amen? Kasi, ano sabi ng Bible? Yung magiging behavior ng maraming tao sa last days, they are what? They are lovers of pleasure more than lovers of God. Kita mo yun? Wala ba? Sinabi ng Lord yun. Sa huling kapanahunan, ang mga tao magiging lovers ng pleasure more than lovers of God. Alright? But sa
per se, maraming Christian, magkaganon na rin, hindi ba? Ang kanilang joy ay yung entertainment, recreation. Okay, walang masama sa recreation. Walang masama. Walang masama. Okay? Ang problema lang, ito na lang yung kagalakan mo. Higit kang mas masaya sa pleasure, higit kang mas masaya sa recreation, pero hindi ka masaya sa church. Yun ang problema. Maliwanag ba? Maliwanag ba? O ako talagang okay, talagang gusto ko, mamasya. Laging papalabas. Nung gusto ko, kakain sa labas. Kaya bumili kami ng todo sa labas. Kasi nila naman ng hangin. Alam ko, hindi lang kumakain sa labas. So, walang masama mag-swimming, walang masama mamamasya. Pero ang mahalaga, makita ng Diyos, mas masaya ka sa Kanya. Amen? Amen? Baka dito, seryoso ka dito. Seryoso ka, kahihin. Amen? Sa labas, sigaw ka ng sigaw. Takbo ka ng takbo. Amen ka siya? Kita ko sisigaw, ito ako magtatakbo. Amen ka siya? Yung bang ating anniversary, excited ka ba? Ako, excited ako. Ano yung kaya tipin nyo? Kaya alas kwarto, alas 10, nagising ako, nananaog ako. Alam ko, panis na. Nag-pray ako. Nag-pray ko yun. Totoo yun, talagang nagbibili ka ba na eh? Magkano ng pera dyan? Baka si Don din ang kukulangin tayo. Totoo yun, okay. Excited ako. Kaya gusto ko makita ko, excited ka rin. Amen? Amen? Talagang nakahanda tayo para amen? Amen ka siya? Sana walang balakid sa iyo. Baka mamaya, meron hindi ba igawa ka sa bakit? O yung mga walang magabati ng manok ko. Inuto mo yan, baulin mo yan. Manok ko yan. Manok lang yan. Amen? Walang magabati ng kambing. Direkta mo yan. Walang magabati ng aso. Inuto mo yan. Amen? Mamaya hindi ka sana nagpakagay sa aso mo. Dati-dati, yung aso, bantay ng bahay. Amen. Amen. Ano nga, ngayon ang aso, babantayan mo, baliktad. Pagkat si Emerson. Ay, Emerson. Ba't yung, sa tababas yun, nung panahon niya, Brad, yung aso, bantay ng bahay. Amen. Pero yung aso binabantayan. Ano mo kasi umuwi kayo? Amen? Silang nag-iingat ng salita ng Diyos ay hindi na-open. Amen? Tama naman yun. Sabi mo yung aso sa paano mo na yung aso mo kay anak o kay isa? Doon sila sa labas. Sasama natin sa mga kambing. Alam, di ba? Di ba meron ko lang nakapinag sa ito? May kids na kambing. Rejoice in the Lord. Amen, isa? Amen? Rejoice in the Lord. Pakipasa ng malakas. Rejoice in the Lord. Kailan? Always. And again, I say, rejoice. Okay? Listen carefully, Christian. Okay, look here. Rejoice. Rejoice because He is coming. Di ba alam niyo? Rejoice in the, because He is what? He is coming. Darating siya. Babalik siya muli. Amen? Pangalawa, rejoice because you are saved. You are saved. Pangalawa, rejoice because you know the truth. You know the truth. Yes, nakaalam tayo ng katotohanan. Alright? Rejoice because you have this ministry, the church. Amen? Rejoice because you have your family na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At kasama mo sila rin dito. Amen? Amen ka siya? Rejoice in the Lord always.
And lastly, how to keep yourselves. How to live in Jerusalem. Lastly, Jude 22 to 23. Take somebody else with you. Alright? Take somebody else with you. Na kung tayo ay irarapture, kukunin ng Lord, magsama rin tayo. Narinig siya? Amen? Huwag natin, yung don't keep your salvation to yourself. Wag. Amen? Naligtas ka, hindi para lamang sa sarili mo. Naligtas ka para maligtas din yung iba. So take somebody else with you. Narinig siya? Oh, take somebody else with you. Okay? Alright? Okay. Huwag niyo kakalimutan, napakarami pang naghihintay sa iyo. Amen? Napakarami pa. Alright? Kaya nga kung ayaw nila, okay, tapos na ba? Sabi ng Panginoon? Okay, kung ayaw kayong tanggapin dyan, doon kayo sa iba. Hindi niyo pa mapupuntahan lahat na yun hanggat hindi pa dumating na yung Panginoon. Amen, guys? Ang mahalaga is what? Okay? Take somebody else with you. Ang mahalaga, don't keep your salvation to yourself. Alright? Marami pang unsaved na tao. No? Okay? They need. Kailangan nilang mapakinggan ang gospel. Kailangan nilang mga tao mayroong habag. Amen? Na magtutulong sa kanila ng kaligtasan. Alright? Take somebody else with you. Jude 22 hanggang 23. Atin itong basahin. Jude 22 hanggang 23. Alright. Nandiyan na po kayo? Na 22. And some had compassion, making what? Kita mo? Alright. Kung may compassion ka, anong bunga nun? It makes what? Difference. Iba pag meron kang compassion. Naiwanag ba? Amen? Amen? And number 23. And others say, iligtas mo na may takot. Agawin mo sila sa apoy. Nakita mo yan? Hapunin mo sila. Agawin mo sila. Okay? Agawin mo sila. Ilayo mo sila sa apoy ng impyerno. Take somebody else with you. Amen kasi? Amen? You see? Okay, you see? Kaya nga, sabi ng 2 Peter, no? Sa huling kapanahunan, marami ang magtatawa at lilibakin tayo. Sabi ng verse 18, ito mo? How that they told you that should be mockers in the... Ito yung verse 18? Sabi ng verse 18? How that they told you there should be mockers in the last time who should walk after their own ungodly lust. Alright? Ang sabi naman ni Peter, sasabihin pa, nasaan yung sinasabi yung rapture? Nasaan yung sinasabi yung second coming? Bakit wala pa siya? Hindi sasabihin ng marami. Okay? Now, anong sagot? Bakit wala pa ba yun? Wala pa siya, hindi pa siya dumarating sa bakit binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon o ng chance na maligtas. Amen? Pero hindi siya laging magpapasensya. Hindi siya laging magbibigay sapagat kayo ng tao lang. Diyos siya. Amen? Talagang tayo. Pag umabot na kayo sa sukdulan, tama na yan. Amen? Darating siya na hindi ninyo inaasahan. Kaya tayo, habang naghihintay, sikapin natin na makapagdala pa tayo ng makakasama natin sa piling ng Panginoon. Alright? Take somebody else with you. Tayo happy ito naman. Dami ng Diyos.